motor. Driver ng motor kasi jeep tsaka motor nagbitgitan. Hindi na rin. Salamat tayo sa pag-iingat ng Panginoon. And salamat ako sa mga prayer request and mga suggestion. No? Nakaraan nag-usap kami na Lelin, Lenry, Sister Lenry na ano mga pwedeng gawin dito since nakikita natin na yun muna bago-bago dyan, nakita natin na ilan na lang tayo dito, no? Konti na lang. Anong gagawin natin sa mga umalis? Huwag natin silang sukuan ay pag-pray. Nakalungkot man ang isa sa dahilan na umalis sila or naghanap sila ng church dahil sa doktrina na sinasabi ng Bible, which is wala naman sanang hindi naman bago, siguro bago sa pandinig nila kasi ngayon lang tinuro. Ngunit naisip ko din kung hindi natin sila bibigyan din ng oras, nagbibigay nga tayo ng oras sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon and gusto natin silang alagaan, gusto natin silang umabot sa discipleship and mapunta dito. How much more sa mga nakaintindi na sa kaligtasan, bigyan natin sila ng oras, lalo na sa mga pamilya natin. Lagyan lang natin ng what if konti ang ating isip na what if kaya lumabas kami ng kapatid ko, o usap kami about sa mga ganitong bagay. What if kaya bigyan ko sila ng oras? Ano kaya mangyayari? What if kaya I will just leave a tip of my love? Kahit konti lang. Kahit umalis sila kasi minamahal nga natin yung mga mundo no? Minamahal natin yung mga hindi natin kilala. Sabi nga nila, how can we reach a world we never touch? How can we show them Christ if we never show them love? And ganun lang din sa ating mga kapatiran na nandito. Salamat ako nung Sunday, nakita ko si Sister Lloyda at si Sister Aida nagtaas ng kamay na kung sino bang gusto maging witness and why not simulan natin sa kanila. And I do believe sa ating mga puso, may sagot tayo sa maganda ng preaching last Sunday, no? Naalalahanan tayo ulit na when God steps in, may pagbabago talaga mangyayari. And ganun lang din. Lagyan natin ng what if sa kanila na bigyan ko din kaya kung ako kaya mag-step in kahit konting pagmamahal lang. Ganun lang din pinabot sa atin ng Panginoon. Kaya malaking pagbabago sa ating buhay. And bakit hindi natin gawin? Though, encouragement ko last time is mag-focus na lang tayo sa mga hindi pa nakilala sa Panginoon. Pero hindi naman ibig sabihin na wag na natin silang pansinin. Bigyan pa rin natin ng konting oras na what if usapin ko kaya siya about sa bagay na ganito ngayon. Kung about sa baptism, what if ganun yung pag-usapan namin? Hanggang saan ba yung mga naabot namin? Baka may mga naintindihan lang ako na hindi pa nila naintindihan. Bigyan ko lang ng oras. Yung ilang oras lang. And salamat ako sa sabi ni Marlon kanina. And yun nga, isa sa pag-usapan namin ni Sister Lenry at Lenry na Store, what if ganito kaya yung gawin natin? Nandun na nga kami sa part na may mga ilalagay delegations. And sabi ko, ngayon po kasi, kinikilala ko lang muna bawat isa sa ngayon. Kasi marami tayong nung mga dumaan na mga binabago. Which is tinutuwid natin kung ano man yung mga paniniwala no nakaraan. Lastly nga, may narinig ako na baptism by the word. Baptism by the word. Sabi ko, wala pong ganun sa Bible na baptize ang isang tao, pag-pray lang siya, baptize na siya. Kasi kundi may apat lang na ni-recognize ang Panginoon sa baptism, which is ang isa diyan is yung way ng baptism is paglubog talaga, submerge. Paglubog, wala pong mga bago ngayon na pag-pray ka lang, baptize ka na. So, sabi ko kay Sister Lenry na palalim po muna tayo ngayon. Palalim, kinikilala muna natin talaga, tinaalam natin ang salita ng Panginoon. Para pag tayo na mismo nagturo, wala nang marami pang babaguhin ulit. Kasi pag alam na natin, mas madali sa atin na ituro. Kasi alam na natin personally. And how I pray na sa atin, lalo na sa mga men, na sa atin, ng mga preachers. Kaya nga may chance tayo, no, na sayang, nag-finals na sila agad. Si Pastor Nable, ganyan talaga siya. Kahit sa amin pa dati na klase niya, hindi pa tapos yung pinaka-dapat na klase. Nag-a-advance siya nag-a-advance siya ng advance. So, November pa lang, nag-finals na sila. Yung iba, nasa midterms pa lang. Yung iba pa finals pa lang. Pero, we still have chance. Pray natin na, Lord, give me a willing heart, give me a willing mind na matuto pa sa inyong salita.
and malambot na puso. Matigas ang puso, mahirap talagang matuto. No? Yan naman din nakikita natin ngayon na bakit ba sila wala na. Yan din yung isa sa dahilan. And how I pray sa atin ng mga natira is if when we praise God, lalo-lalo na sa pag-uusapan natin, we know Him, that's why we'll praise Him. No? Kilalanin at alamin talaga natin ang salita ng Diyos. Kasi mahirap, no? Mahirap kung turo lang tayo ng turo, tas iba na pala. Kaya, isa yon. Pinag-pray ko talaga, tinitingnan ko kung Tuesday or Thursday ang magkakaroon tayo ng online, lalo na sa mga men. Si Choi, kinausap ko na about sa mga young people. Kasi ang nangyari, kaya Tommy, di talaga natin mabigyan ng bigay ng ano kasi si Tommy, brother Tommy, kasi tulad yan, biglang magpapaalam na wala ako ngayon. So, mahirap kung ilalagay nating leader is hindi natin alam yung commitment niya din. And gusto ko nga siya encourage kung gusto mo talagang mag-serve dito, since nasa BBSI ka pa naman, and kung ito yung tinitingnan mo na magiging center mo, sabihan mo sa pastor mo, sa papa mo, kasi pastor yung papa niya, pa-transfer ka muna ng membership dito para mag-faithful ka dito ka member dito kasi singilin ng Panginoon. No? Hindi naman natin siya kailangan i-baptize kasi na-baptize na siya doon, maayos naman yun sa kanila. And gusto ko lang siya encourage. And pag-pray pa rin natin si Tommy, no, na since nandito siya, and iniisip ko nga kung hanggang December, kinakausapin ko si Sir daw kung ganito pa rin ang mangyayari. Mahirap kasi na nag-i-invest tayo. Yun nga, usapan namin ni Arnel, na mahirap pera ng church ginagamit natin, then mas may mga worthy pang bigyan, lalo na sa mga faithful na nagtuturo. Magandang bigyan sila ng love gift, pero sa kanya nakafocus. So, hindi naman natin tinitingnan yung pera na nabibigay natin, pero it's the money of God. So, kailangan natin maging good steward kung paano natin ilalabas yun. So, pray pa rin natin, and pray natin siya. Pray natin. Bawat isa din sa atin na, Lord, give me a heart na willing at gusto talaga, desire na kilalanin ka. And how I pray na every Sunday na pagtanong ko na sinong nag one chapter lang, even for this week, one chapter na may mga tayo. Kaya hindi na one chapter, kundi improve natin. Patapos na yung taon, ilang book kaya ang natapos natin. Diba? Tapos na yung taon. November na. 30 na. December na sa Lunes. No? Ilan kaya ang book na natapos natin? Or ano kaya, kung 2025, ganito tayo kalalim, 2026, naway mas lumalim tayo sa pagkilala natin sa Panginoon. Because when we are doing something, then wala naman, we are forgetting the King, and we are busy for the kingdom, kulang. No? Kanino ba tayo naglilingkod? Sa kingdom o sa king? Maganda, we are working for the king, and doon na din ang kingdom, yung mga ministries natin. And nag-pray na tayo, anyayahan ko ang lahat na tumayo, and buksan natin ang Psalm 150. When it's a book, it's Psalms, pero pag chapter lang, it's Psalm lang. Psalm. Ulitin ko, pag book, Psalms. Pag chapter, Psalm. Psalm 150, 150. Ang mensahe ngayon ay nasa verse number 6, pero for the sake ng ating Bible reading na din, basahin natin buong chapter. Nandiyan na po, Psalm 150, verses 1 to 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kung may pause, kung may tuldok, pause for a while. Kung may kama, pause for a while. Okay? Full stop pag tuldok, then kama, saglit lang. Verse number 1, ready? Read. Praise ye the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise Him in the firmament of His power. Praise Him for His mighty acts. Praise Him according to His excellent greatness. Praise Him with the sound of the trumpet. Praise Him with the psaltery and harp. Praise Him with the timbrel and dance. Praise Him with stringed instrument and organs. Praise Him upon the loud cymbals. Praise Him upon the high-sounding cymbals. Let everything that hath breath praise the Lord. Praise ye the Lord. Let's pray for a while. Heavenly Father,
salamat sa Psalm 150 namin nabasa ngayon. We can see here, Father, that kung ano man ang ginagawa namin and maraming paraan na pwede ka naming i-praise. And help us, Father, na maitama lang ang pananaw namin sa aming buhay, especially when we are learning your word. Help us, Father, na ang buhay namin ay maging refleksyon ng inyong mga salita. Tulungan niyo po kami, bigyan niyo kami ng katalinuhan at pag-uunawa sa inyong salita ngayong gabi. Gabayin niyo po ang bawat isa. And we pray, Father, na maintindihan namin ito sa simpleng paraan. Wala kami magagawa kung wala kayo. In Jesus' name we pray. Amen. Psalm 150, verse number 6. Actually, in Psalms, marami po ang praise na salita. Even in the book of Psalms, may 260 na salita about praise. Pwede natin gamitin yun araw-araw. Kung tapos na ang 260, another one na naman, balik tayo sa one. But, or sa book, sa whole Bible, 260 times inilagay ang praise na salita. And in the book of Psalms, may 150. As if may every chapter may isang praise na salita. Pero alam natin hindi, kasi just like Psalm 150, may ilang praise, no? Pero makikita natin dyan, as of there is one word, praise. It may be praiseth, it may be praised na with ed, but praise 150. And makikita natin sa verse number 6, let everything that hath breath praise the Lord. Unang-una makikita natin dyan that praising is a command. God commands us to praise and to glorify Him. Alam natin, ginawa tayo ng Panginoon to glorify Him. No? Memorize na natin siguro paulit-ulit na verse na binanggit ni Pastor, especially during the month of October, September, October, Revelations 4:11. Ano ngayon? Thou art worthy, O Lord, to receive glory, honor, and power. For thou hast created all things for thy pleasure. They are and were created. And dito makikita natin sa verse number 6 or even in verse chapter 150, verses number 1 to 6, na it is imperative. Hindi siya, please praise the Lord. Hindi din tanong na, will you praise the Lord? Kundi imperative siya, utos siya sa atin. God commands us to praise Him and to glorify Him. Utos po ito. God has directed that all His creation, lahat ng kanyang nilikha, lifts up itself in praise to God, to praise. No? And Christian nowadays, hindi natin mapagkakaila, even ang siguro isa sa dahilan, and isa sa dahilan na sinabi sa akin na, Pastor, alis na kami sa Shiloh, kasi nag-iba na yung kanta. No? Alam nyo, Christian nowadays, they often equate praise with singing. Kung ano yung pagkanta, inisip nila, yun na yung praise. Even mga artista ngayon, nakita ko lang yung nagsulat ng sining. Kasama si JR. Nakita niyo yun sa Facebook? Si J. Roa, kasama si J. Roa. Nasa concert nila, dinagdag lang nila. Let's raise our hand and let's sing for the Lord. Pagkatapos yan, party-party na. They equate praise, in-equal nila ang praise sa singing. Na times pa na umiiyak, naglulupasay. No? Pero makikita natin, a praise, or ano ba talaga ang praise? Ano ba talaga ang praising sa Panginoon? How I pray na gusto ko sana itong i-preach ng umaga para nandito yung lahat. So, maintindihan natin kung ano yung praise. Pero how I pray, ngayon maintindihan natin that praising is a genuine praise is not influenced by music. Well, music can be so powerful, no? Powerful naman ang music. Even music itself, it's life-changing. Sabi ko nga, when it's, kung lalo na yung, kung narinig niyo yung Thou Art Worthy, na kanta kinanta ng West Coast, na kailang 2-3 iyak siguro ako na, Lord, sabi ko, ikaw talaga ang worthy ng pagpupuri. At yun yung mensahe natin ngayon,
praise for the praiseworthy. Papuri sa kapuri-puri. Inulitin ko, praise, genuine praise is not influenced by powerful music. While music can be so powerful, praise is not simply the outcome of powerful music. Na kung iiyak ka man kahit maglulupasay ka dyan, kung wala sa puso mo, and hindi mo alam kung anong praise, kahit kumanta ka pa buong magdamag, hindi ito papuri. Music can be so powerful. I do believe, and lalo-lalo na sa choir, paniwalaan natin, music can be so powerful. Hindi tayo kumakanta lang na iniisip natin na kumakanta lang tayo, but kaya nga isa sa kanta natin, God's word changes lives, especially when that song is founded or nakatayo dyan sa salita ng Panginoon. Because those who genuinely praise is moved by the weight of God's glory. Maintindihan niya ang glory ng Panginoon. They are hushed by the magnitude of His presence. Yun yung totoong pag-praise. Yun nga, kaya pag sa atin, kung inisip nila na dapat ang kanta, ang praise and worship, ang mahaba, I do believe kung may mahaba man every Sunday, and kung may ipapaintindi man, kung may pagtutuunan man tayo ng mahabang oras at pansin, ito ang salita ng Panginoon. Ito ang preaching. Ang nakakalungkot lang, lalo na sa mga kilala ko, and sa totoo lang, I have mga pinsan. Kasi sila papa, 11 sila. Masipag yung lolo ko. 11 sila magkakapatid. And sila, na-convert sila una sa Alliance. Nakilala ng tita ko sa Alliance. And habang 10 na yung nagugulat si papa dati, umuwi siyang lasing sa kanilang bahay. Nakita niya sa cabinet nila na, uy, may 10 Bible. Ang wala lang, kay papa, tsaka sa lolo namin, daddy nila. Ginagawa ni papa dati, gaganon niya yung Bible. Kaya sabihan siya ni Daddy Ruben, kasi lolo, daddy yung tawag nila. Hayaan mo yan sila, buhay nila yan. Pero to make that story na kung bakit tayo napunta doon, Alliance ng simula na nakapag-reach out sa kanila habang may funeral service na salvage yung lola nila, yung lola ni Papa, may nakapag-preach na Baptist sa kanila. And doon nila naintindihan ang salita talaga ng Panginoon, ang kaligtasan. And more on sa mga tito ko ngayon is, or tita, kung hindi asawa ng pastor. And yung mga babae, nasa ministry. And kung hindi sila nasa ministry lang, asawa talaga sila ng pastor. Ang isang tito ko is, sunod kay Papa. Ano sila? Kamakop. Alliance. Or mga ganyan din. Ganyan sila. Pentecostal. And may pastora sila. And isa talaga sa tinitingnan nila. Sabi nga, ngayon nga, nagulat ako, nagtitiktok na eh. Nagtitiktok na something lang na praise the Lord, ganyan, no? And hindi ko naman sila sinasabi na kinikritik ko sila kasi mahirap na kayo, mali kayo. Masisira yung Jadi, dahan-dahan lang ako, kamustahan, then ganto, send na mga verses, kamustahan, and then especially may pastora sila. Actually, ibang pag-uusapan naman yan. Pero kung may pagtutuunan man tayo ng pansin, karamihan sa mga churches ngayon, ang ginagawa, 1 oras ang tayo, kantahan, sayawan. Gusto talaga nilang feel ang presence ng Panginoon. But if you want to feel the presence of the Lord, nandito sa salita niya. Hindi sa kantahan lang. Listen, we greet each other every worship service na meron tayo, especially the visitors. But the most important person in this auditorium, is no other than our Lord Jesus Christ. When He promised us 2 or 3 gathered in Thy name, there I am in the midst. Nasa taliwanan siya. He is here, and we ought to worship Him. And sabi nga ng Panginoon, when you are sitting where you are, isipin mo, katabi mo yung Panginoon. Wherever you are, He is sitting beside you everywhere. When the Lord or when the Word of God is preached or declared, He is there. And ngayon,
That's why we can worship Him. No? Because God is not limited sa time, sa space, sa kung saan. Everywhere we can worship. And we praise God na may pagtitipon tayong ganito na kung saan may pag-pray natin ng bawat isa. And we can praise Him. Ulitin ko po, the title of our tatlo to, pero tingnan natin, isa lang muna since 8:41, 20 minutes na lang talagang meron sa akin. I pray, matatapos natin to. 20 minutes challenge yan. Even sa ating mga shorten natin. Minsan gutom na tayo, no? Shorten natin. Alas 9 lang. Okay? Tingnan muna tayo. Verse number 6. Let everything that hath breath. May nakikita akong tumatakbo-takbo sa likod. Sino man yan? Dito kayo. Kung hindi man multo yan, umulto ka dyan ka na lang. Verse number 6. Let everything that hath breath praise the Lord. Full stop. No? Stop. Full stop. It's a universal or it's a methodology in public speaking na kung gusto mo ang mga tao na nakikinig sa iyo ay mag-grasp at maisip talaga kung anong gusto mong sabihin, full stop ka muna. For example, sasabihin kong, let everything that has breath praise the Lord. Yun muna ang gusto kong isipin ninyo. And David, when he wrote this, he truly understand this concept na let everything that has breath praise the Lord. Because number 1, tatlo to, no? Pero pag-usapan natin muna yung number 1 ngayon. How I pray before tayo matapos ng December, matapos natin tong tatlo. As we are to praise na hindi lang naman sa Christmas season, but we have a greater reason para purihin ang Panginoon. Hindi man tayo naniniwala na December 25 talaga pinanganak si Jesus Christ. Kaya nga, lumaki din ako na sa church namin or sa bahay, minsan lang may decorations. Kasi hindi naman tayo naniniwala. And even ang mga decorations na yan, maraming nagsasabi that it's pagan worship. And totoo naman, yung mga star, yung mga sinasamba nila yan dati. But we're not doing it for that pagan worship, no? Alam naman natin. And how I pray, matapos natin tong tatlo. Breath, spoiler alert, na kung magpupuri man tayo, praise for the praiseworthy, for the believers. We have the greater reason to praise the Lord sa atin ng mga believers na. But ngayon, tuunan muna natin ng pansin ang ating paghinga. Number 1, breathe or breathe. It is a universal requirement to praise the Lord. Kahit sinong buhay, pwedeng magpuri sa Panginoon. One who has life, one who has his being, one who has his consciousness intact. Noong nakaraan, may tanong sa akin. Naalala ko si Brother Arnel na paano yung mga may topak, may mga hindi din natin alam. Kaya nga, let's share the word of God sa lahat ng tao. Hindi natin alam kung naiintindihan man nila, pero how we pray. Kung hindi man nila naiintindihan, then siguro may ibang dealing sa kanila yung Panginoon. No? Hindi naman unjust ang Panginoon na kahit hindi mo naiintindihan. Kaya nga sa Romans 10:13, whosoever shall call upon the name, and sino makakarinig at makakaintindi ng salita ng Panginoon, doon siya sisingilin sa kanya naiintindihan. But here, one who has his consciousness intact is commanded to praise God. Kung hindi ka baliw ngayon, kung hindi ka kulang-kulang, you are commanded ng Panginoon to praise Him. When I went to Davao, noong October 14, naalala po natin, may pagkakataon na nakapag-preach ako sa funeral service. And nakakalungkod, siguro nung funeral service na napuntahan nila Kuya Marlon, mahal siya ng mga kapatid, kamag-anak niya, and siguro umiyak habang may nagpe-preach or nagsasalita, nakikinig. When I was there sa Davao noong October 14, nagulat ako sa mga tao nandun. Habang nagpe-preach ako ng salita ng Panginoon, dinadahan-dahan ko na lahat ng tao, binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon upang mapakinggan ang kanyang salita. And how I believe na si tatay, or in-explain ko sa kanila kung anong bunga, siya rin ang puno. In-explain ko sa kanila ang Adamic nature, sinful Adamic nature natin na nagsimula kay Adan. Ang mga kamag-anak nagsasabi silang, iba man si Papa, iba din ako.
Hindi man kami tulad niya. Hindi kami ganyan. Malaki pala ang puot nila na tinatago nila sa papa nila. Nagulat ako, doon pa lang ako unang naka-attend ng funeral service at nag-preach na habang nagsasalita ako, nasa kusina banda, may mga nagsasalita din, papa, ganito yan. Nagulat ako. But it's a privilege sana na sa kanila, makapakinig sila ng salita ng Panginoon. At isa sa pinaliwanag ko sa kanila, and every preaching ng funeral service, pinapaliwanag natin na itong nasa kabaong, hindi na makakarinig, hindi na makakapagsalita. And in the casket, there is no praising anymore. No? Wala na pagpupuri doon sa casket. That's why everything that has breath, praise the Lord. Sa atin na buhay ngayon, sa atin gumiginhawa, praise the Lord. There is no praising in the casket. Kaya nga sinabi kong atrasan lang natin konti sa Psalm 148, verse number 12 to 13. Sinabi ng Bible, both young men and maidens, old men and children, let them praise the name of the Lord. For His name alone is excellent. His glory is above the earth and heaven. When we are to think and to ponder on these verses, it explains us why David asked the Lord, sa Psalm 8, no? So, tinanong ni David, Lord, oh what is man that thou art mindful of him? Tinanong ni David, Lord, ano ba ang tao na siya yung iniisip mo? Or, thou art mindful of him. All creation, lahat ng nilikha ng Panginoon, all the wonder bows to the living God. Isipin nga natin, kung I don't know kung nabanggit ba nung pastor nung Sunday na ang palay, pagpuno na ang palay or marami ng bunga ang palay, ano nangyayari? Yumuyuko. Bakit? Hindi naman natin alam kung may utak nila, wala siguro ng utak, pero pagpapakita ng Diyos na pag ikaw ay blines ng Panginoon, pagpuno ka na, yumuko ka. Magpuri ka sa Panginoon. Isang paalala yan sa atin na kung makikita natin, just like what David asked the Lord, no? Let them praise the name of the Lord, for His name alone is excellent. Na ang daming creation ng Panginoon, pero ang mata ng Panginoon ay nasa bawat isa sa atin. No? All creation wonders, bows to the living God. But ikaw, tayo, at ako are the apple of God's eye. Isipin natin sa Garden of Eden. Very vivid sa Genesis na pinakita sa atin ng Panginoon. When God arrived and nagpakita siya, sinong hinanap niya? Tao. Adam, where art thou? Saan ka? Hindi siya hinanap yung leon, hindi niya hinanap yung pato, hindi niya hinanap kung ano man yung bunga na yun. He reached out for the man. God reached out to us in the Garden of Eden, created everything na sinabi niya sa creation niya, it was very good. But He was not looking for the kahoy, for the pato, for the view, for the expanse. Ang ganda sa Zambales, lalo na pagpupunta ka na dun, pababa ka na sa galing kang iba. Tinaakyat ka muna, papunta ka na dun ginatilan banda, dadaan ka muna ng pataas, tapos makikita mo yung dagat, palawig, banda. Makikita mo, ganda. Ngayon, sinisira lang ng mga tao, ginagawa na nila. Pero God was not looking for those. He was looking for Adam just to fellowship with Him. No, para lang i-fellowship sa Adam. Isipin mo, all the creation ay nakatingala sa Diyos. Pero ang Diyos nakatingin sa atin. Sa'yo. Wow. And ngayon maintindihan natin why David asked, Lord, oh what is man that thou art mindful of him? In Psalm 106, verse number 48, basahin ko na lang for us. Blessed be the Lord God of Israel, from everlasting to everlasting. And tingnan lang natin dyan sa finish. Ang sinabi dyan, blessed be the Lord God of Israel, from everlasting to everlasting. And let
few? Ang sinabi, let all the people say, lahat ng tao say, Amen. Praise ye the Lord. And that's the very reason kung bakit may evangelistic meeting tayo. That's the very reason kung bakit may missions conference and we are praying for the missionaries. That's the very reason kung bakit lumalabas tayo. Bakit? We want na sinabi ng Panginoon at gusto ng Panginoon that all people will praise the Lord. And nabanggit nga ni Marlon kanina, yung preaching sa Zambales na nakaraan or last Sunday na some, I do believe, Matthew 9:38 yun, na pray ye the Lord of the harvest, that He will send forth more laborers of the field. Na for the harvest is already white. No? Yan no? Matthew 9:38, pray ye therefore the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His field. And sino ba yan? Tayo yan. Na church. Yan yung gawain ng church. To mobilize, evangelize. Galatians chapter 6. But I do believe, ito din, isa sa ginamit. No? Na pray the Lord. And isa nga when I was still in Bible college, Matthew 9:38, nag-alarm ako ng 9:38, umaga tsaka gabi. Para mag-pray lang, Lord, mag-send ka pa ng mga laborers sa field. Kasi ito yung gawain ng church. Kaya ayaw ng iba ng church na ngayon, fellowship na lang. Kasi ayaw nila to. Nakakahiya daw, nakakatakot. Pero ito yung gawain ng Panginoon. And that is the very reason kung bakit may church. That is the very reason kung bakit may evangelistic meeting tayo. Na gusto ng Panginoon that let all the people praise the Lord. You know what? Even when we were yet asleep, kahit tulog pa tayo, siguro habang tulog tayo, iniisip ng Panginoon, lakas naman humilik ng anak ko na to. Mahal na mahal ko to. No? Tagal naman gumising nito para lang maka-fellowship ko na to. Para pagising niya, buksan niya yung salita ko, mag-usap kami, then He will pray to me. Then, dahil mahal na mahal ka ng Diyos, gising, siguro naghihintay yung Diyos. Kailan kaya gagalawin ni Marlon yung Bible niya? Kailan kaya gigising si Arnel para mag-usap na kami? No? 9:00 na, tulog pa rin ah. 10:00 na, Pagkagising, ano kayong ginagawa natin? Madalas, I'm not excuse. Lalo na pag late ako nagising, nakatulog. Ngayon, nakatulog ako, 2:00. Bakit kaya, Nag-aaral na ako ulit ngayon eh. Sige lang Lord, bigay ko to sa yung oras na to. Hindi ako makaaral ng umaga, gabi. Tapos nag-enjoy, minsan 2:00 na natatapos. Gigising ng 6:00. 4 na oras lang. Minsan check agad ng cellphone eh. Uy, late na ako. Nakakahiya sa Panginoon. Naghihintay ang Diyos sa atin. At dahil nga, mahal na mahal tayo ng Diyos. Kahit hindi tayo nagbabasa ng kanyang salita o hindi tayo nakapag-pray, minsan sinasabayan niya tayo. Sabi niya, I will never leave thee nor forsake thee. Dahil sa paglalakad natin minsan or kung ano man, lampa tayo minsan eh. No? Natapilok nga ako. Sabi ko, pag-pray ba ako? Napatanong ako agad eh. Tapilok. Minsan magmumura pa tayo. No? Baka gusto natin na ang Diyos pa mahiya sa buhay natin. Uy, nakakaya sinabi ng anak ko, mura pa. So sa mga times na may mga problema tayo, ang Diyos ay inaakbayan ka lang at inisip na, sinabi ko ng seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi natin sinisik minsan eh. Madalas. Remember, di lang tayo ang hawak ng Panginoon. All the creation, lahat, stars, buti nga hindi naglalaglagan yung mga stars eh. It hangs, no? It is hanging on a balance. The seas, kung isipin natin yung paggawa ng Panginoon sa mga buhangin, amazing, no? Na hindi niya nilagyan ng mga concrete, na mga bato-bato ang dalampasigan. Na kung may hampas man na alon, ang mga buhangin, tataas lang. Pag alis ng alon, bababa ulit. Amazing ang Panginoon, no? Grabe yung wisdom ng Panginoon. True. When God put a hedge
so that it will not consume all the lands. Kasi kung matitigas pa lang yan ng mga bato, baka naanod na yan. Wala na. Dagat na to. Dagat na lahat. Because God is holding it with His mighty hand. And yet, nagpo-pause ang Panginoon just to talk with us. Just nakausapin tayo. And He leave us His love letter. Ito yung love letter ng Panginoon. Para sa atin. At kung ang anak ng Diyos ay nakipag-usap sa Diyos at nakikinig ang Diyos, or nakipag-usap sa Diyos, tayo nakikinig ang Diyos. Kung tayo nagpe-pray, kaya nga may prayer meeting tayo, nakikinig ang Diyos. Pero paano na ang mga anak ng Diyos, anak ng Panginoon, di man siya kinakausap minsan? Lord, ano kayang guide mo sa akin ngayong umaga? Hindi naman sinasabi ni Pastor na, Lord, ano kayang verse mo sa akin ngayon? Ganun ha? Hindi, dahan-dahan, verse by verse, chapter by chapter, maintindihan natin ang salita ng Panginoon. And may mga pagkakataon pa siguro na nakakagat pa natin ang dila natin bago tayo makaalala na, hindi pa pala ako nag-pray bago kumain. Wag naman, kapatid. That's why when you are alive today, and I assume you are, no? Buhay naman tayo. That's the only requirement ng Panginoon, or that's the universal requirement ng Panginoon. And we have a great reason to give praise to God. No? If the breathing do not give praise, then sinabi niya pa sa kanta natin na alam na natin, when we do not sing, ano daw? The rocks will cry out. When we do not praise, then the mountains will shout. God will raise the inanimate. Mga bato. Wala na may posible sa Diyos. Pero gusto niya tao. That's why in Luke 19:14, yun, paalala sa atin. If we do not sing, then the rocks will cry out. If we do not praise, then the mountains will shout. Siguro, maisipin natin ng Luke 19:40. Maisipin natin nila, ba't sila kumakanta? Ba't kumakanta yung bato? Manguha tayo ng malunggay. Kakanta yung malunggay, baka magulat pa tayo. Kasi hindi nga tayo gumagawa. Sa pang-araw-araw natin na buhay, minsan nakakalimutan natin. 1 Corinthians chapter number 16, verse number 33. The trees, isipin mo. Ikaw kumakanta ka minsan ng, ano yung narinig ko, pauwi ako iced tea. Narinig nyo na yung kantang iced tea? Iced tea is just a simple word. Honesty pala yun. Honesty pala yun. Iced tea yung narinig ko Iced tea. Diba? Tapos kumakanta tayo ng mga kantang yan. Ano kaya isipin mo, yung malunggay kumakanta ng To God be the glory, great things. Bakit ayaw mo Imbis na pagpupuri sa Panginoon yung lumalabas sa kanta natin, idol na idol ko si Bon Jovi. Idol na idol ko si mga ganito. No? Kundi papaalala lang sa atin ng Panginoon that breath is a universal requirement for praising the Lord. And now, kahit sa number 1 lang natin, makita natin na ano nga ang praising, it's not an influence of a powerful music. It's not influenced by your heartbeat. Hindi. Kundi ano nga ang praising? It is our response when we are moved by the weight of God's glory. When we are hushed by the magnitude of His presence. At isang paalala, every time when we gather, God is here. God is here. That's why we are to praise Him. At lalong-lalo na, may second point, di ko natatapusin ngayon since 9 na. Sabi ko, 9 lang tayo. And how I pray, may discuss natin to sa mga susunod na pagkakataon. Ano nga ngayon? Breath. Paghinga. Sa ating paghinga. Next one is believer. Sa atin na mga ligtas na. Mas malaki yung rason natin. Umuulan. Umuulan, Getchoy? Umuulan. Karating lang ni Choy, ulitin natin yung preaching. Bro, the believers, ang mga ligtas ay may mas may malaking rason na magpuri kaysa sa lahat ng nilikha ng Panginoon. So, ulitin natin sa simula. Praise for the praiseworthy. Papuri
sa kapuri-puri. And in Psalm 150, isang paalala sa atin. David paused. Huminto siya when he said, let everything that has breath praise the Lord. And naway sa araw-araw natin na buhay, kahit wala si pastor, kahit hindi tayo magtitipon-tipon as a congregation, di pa naman tayo matatawag as a church talaga since hindi pa tayo na-send out talaga, since send out talaga tayo as a church. No? I-organize tayo. But ako as a congregation ay nagpapatuloy sa salita at gawain ng Panginoon, let us praise the Lord. Hindi doon sa pagsasayaw-sayaw. Though, pastor, may dance man dito. Magulat tayo sa verse, may dance, pastor ah. May cymbals pa. Wait, it speaks of hindi limited or wag natin limitahan ang pagpuri natin sa Panginoon. And pwede ka naman magpuri sa Panginoon. When David danced, asan ba yun? Wala naman siya sa loob ng church. And the dance, it's, minsan nga, pag masaya-masaya tayo, mga ganun. Yung galaw, no? Hindi naman steppings. Wala naman ganun. Walang ganun tinuro ang Panginoon sa atin. Sabi niya nga, when sing psalms and sing spiritual songs, wala naman dance, and simbal-simbal tayo dito. Wala. But let everything that has breath, kahit sa paghinga natin, no? Praise the Lord. Ulitin ko, konti lang para mabutan lang tayo ni Choi. Genuine praise is not influence of a music. Hindi ito influensya ng kanta. Though singing can be so powerful, kaya aral tayo. Ang ganda kaya magpuri sa Panginoon sa pag-awit. No? Sabi nga ng iba, kung hindi mo kayang banggitin, and alam nyo, isang testimony ni Ate Aida, share ko lang. Nung pinapanganak nila si Eva, muntik na siya kunin ni Lord. Muntik na. Tinubuan ba siya? Sabi daw ng nurse, tinanggal niya kasi hindi na daw siya makahinga eh. Sabi niya, nung tinanggal niya, sabi ng nurse, wala siya tayo, di naman to di naman to libak or ang tao dyan. Kasi wala siya dito eh. Hindi, i-share lang natin yung testimony na chinil na din sa akin na isang prayer niya, Lord, bigyan mo pa rin ako ng boses. And gagamitin ko to upang kantahin, kumanta para sa'yo. Ngayon, kumakanta siya. Yung mga times ko na umiyak habang kumakanta. Wow. Isipin natin nung binigyan tayo ng Panginoon ng kapangyarihan upang purihin siya sa ating mga boses. Even mga deaf nga, to God be the glory, great thing. Pupuri nga sila sa Panginoon, wala silang boses. But breath is the universal requirement ng Panginoon for us to praise Him. Ulitin ko, genuine praise is not influenced by music or a powerful music. Well, music can be so powerful, but praise is not simply the outcome of powerful music. Because those who genuinely, totoong nagpupuri sa Panginoon, is moved by the weight of God's glory. Maintindihan natin ang bigat ng kapangyarihan ng Panginoon at kadakilaan ng Panginoon. And they are hushed by the magnitude of His presence. No? Kaya every time sa buhay natin, kahit saan man tayo, no, yung pagpapaalala sa atin yung paghinga natin, Lord, salamat. Angay, karapat dapat ka sa kapurihan. Alam nyo, isa sa sinabi ko, and I will end here. Siguro malayo na to, pero I just want to end here. Kung isipin natin ang paglikha ng Panginoon sa tao, nilikha niya lamang tayo, kasi nandito sana yung mga bata kanina, na i-relate ko sa story nila nung Saturday, na kung yung nilikha tayo ng Panginoon, paano ba? Nilikha niya tayo sa alabok. At pangit sa isang alabok o sa isang lupa na mayabang. No? Isipin mo, lupa ka lang, yayabang ka lang. Minsan yung paghinga natin, ginagamit natin sa kung ano ng bagay. No? Especially ako, nakakaya sa Panginoon, pero past na yan eh. Gamitin ko. Pangit. Hindi man lang natin iningatan yung binigay sa atin ng Panginoon. But ulitin ko, let our breath. Naway, kahit
simpleng paghinga natin, may paalala sa atin ng Panginoon na, uy, nilikha kita. And ikaw na may paghinga ka, purihin mo ko. Sa akin mo gamitin yung paghinga mo. Huwag sa kung ano ng bagay. Mahirap man labanan yan. Mahirap labanan. Pero walang imposible sa Diyos. Lalo pag ibibigay natin buhay natin sa amin. Let everything that has breath praise the Lord. Praise you, the Lord. That's a full stop. David wants us to truly understand this concept when he wrote. Praise God. Amen. Amen. Hindi lang ang, Praise God. hindi lahat tayo. Okay? Naway, naintindihan natin at may nakuha tayo at naging blessing sa atin. Kahit ilan lang ang mga napakinggan natin ngayong gabi. Okay? Let's pray and let's pray for, continue natin pag-pray ang ating this coming Sunday, no? This coming Sunday na evangelistic meeting. This will be the first, and ako hindi ko pa alam kung ano yung mga dapat talagang gawin natin. But after our evangelistic meeting, mag-meeting tayo ulit kung ano pang mga mas ma-improve natin. And especially for next year, mga gawain. And salamat sa Panginoon. We are already in November. Sunday, Monday, December na. Pasko na. Ilang araw na lang, Pasko na. No? Magmahalan na tayo. Sabi niya, magmahalan tayo at magtulungan. And salamat sa bawat isa sa atin. Let's pray. Heavenly Father, salamat ngayong gabi na may binigyan nyo ng mensaheng sarap at paalala sa amin, Panginoon. Na let everything that has breath praise the Lord. Salamat, Panginoon, dahil nakilala ka namin sa aming buhay. And ngayon, naintindihan namin na ang mga buhay namin ay hindi lang kami nandito para magtrabaho, para magkapera, para magkapamilya, para mamatay pagdating ng time. Kundi, naintindihan namin na may Diyos na naglikha sa amin, Diyos na nagdisenyo ng lahat, at kahit ang buong katawan namin ay inyong binigay, at dinisenyo ninyo kung paano ito kikilos at gagalaw, magkusa, Panginoon. Patnaway sa aming buhay, sa aming paghinga, sa araw-araw namin, na paggising, sa araw-araw na kasama ka namin, naway kayo po ang bigyan namin ng kapurihan sa aming buhay. Lord, naway ang mga bibig na lumalabas ang kapurihan ay naway hindi dito lumalabas ang pagiging chismoso, pagmumura, sa mga bisyo, pagrereklamo. Hindi. Maging pagpupuri ang aming mga sasabihin, mga gagawin, aming buhay sa inyo, Panginoon. Lalong-lalo na sa mga men, mga leaders namin sa church na ito, sa mga father, Panginoon, salamat for their lives, na they are leading their family, na naaayon sa inyong kalooban. Continue to pray for the strength ng bawat tatay sa kongregasyon na ito, Panginoon. Nabigyan niyo pa sila ng lakas upang tumayo sa kung ano ang tama at sa kung ano nararapat. Lalong-lalo na, Panginoon, bigyan niyo po sila ng lakas na i-correct ang mga kanilang mga anak kung may kailangan may correct. Pag-lead sa kanilang pamilya, Panginoon. Lalong-lalo na sa spiritual na buhay. Pray, Father, for the mothers na as they submit to their husbands, knowing that it is commanded by you, Panginoon, give them courage na magtiwala sa kanilang mga asawa. At Panginoon, give them a heart na alagaan din, lalong-lalo na ang kanilang pamilya. Ang mga young people ng church na ito, Panginoon, help them to love their parents. Hindi po lahat ay biniyayaan ng mga magulang na nagdadala sa kanila sa paglilingkod sa Diyos at pagkilala sa Diyos. At naway maging thankful at maging paalala sa kanila. Panginoon, their life, lalong-lalo na sa young age, na meron sila. Now remember now thy Creator in the days of the youth. We pray, Father, na guide us so that we can guide them also. Sa mga ministries na meron kami at sa mga nasimulan at sinisimulan, Panginoon, na ministries, gabayan niyo po kami ang bawat isa. Tulungan niyo po, bigyan niyo po kami ng wisdom kung paano gawin ang mga bagay. Lord, naway ibigay namin ang aming mga buhay sa inyo upang ang pera,
ang oras, ang lakas ay hindi na mahirap kung unang-una ibibigay namin ang inyong buhay sa inyo. Lord, help us, help this congregation, Panginoon, na kami ay may tatag bilang church, magkaroon ng pastor according to your heart, at kami ay makilala sa buong mundo na may Diyos na kinikilala sa aming buhay. Kami nagpupuri sa Diyos na dakila at nagliligtas sa bawat isa. We pray, Father, na even with this community, na maging blessing ang samahang ito, ang kongregasyon na ito. Maraming tao makakilala sa inyo. We also pray for mga nasa prayer list namin, Panginoon. Lord, hindi namin alam kung paano ito masasagot, hindi namin alam kung kailan, hindi namin alam kung sino ang mga tao ninyong gagamitin. But Lord, we believe na even in the 6 days in your creation, nalika ang lahat. How much more these things na maliliit lang sa inyong harapan. Tulungan niyo lang kami, Panginoon, na magkaroon ng malaki at malalim na pananampalataya sa inyo. Pagtitiwala na kami ay gagamitin niyo pa sa marami pang pagkakataon at sa maraming bagay na gusto niyong gamitin. You just want us to be willing and to humble ourselves sa inyo, Panginoon. Lord, sa mga kapatiran na nasa labas, we pray for their safety. Iba pa rin po ang comfort na nasa sariling bansa. May mga kapag-anak, mga kausap, mga kamusta. We pray for Nanay Babes, Tatay Romy, Tatay Lando, Nanay Nati, sa iba pang kapatiran, sa mga anak, Panginoon, na bigyan niyo po sila ng safety sa labas. Bigyan niyo po sila ng courage to share your word pa rin, Panginoon, na hindi kami nilimitahan sa Pilipinas lamang. We pray, Father, na magka-fellowship kami pagdating ng time, umuwi man sila dito, na hindi pa huli ang lahat, Panginoon. We pray, Father, sa kung ano mga prayer requests, hindi namin alam kung ano mga pinagdadaanan nila. May kanya-kanya kaming pinagdadaanan sa buhay. We just pray for them. Even sa amin dito, sa Shiloh, sa Pilipinas, Panginoon. We pray, Father, na sa mga kanya-kanyang trabaho, kayo po ang magbigay ng lakas, ng willing na heart, especially knowing that we are not serving na ang boss lang namin, kundi may Diyos na nakatingin sa amin. Maging honest kami sa integrity na meron kami. Panginoon, help us to keep it sa mga boss namin. Tulungan nyo kami na sumunod sa kanila. As we are not serving eyes, but we are serving our Lord. Help us, Father, na maging maganda kaming ehemplo sa mga kasama namin sa trabaho upang mas mabilis din sa amin na may bahagi ang inyong salita. We pray, Father, for our nanays dito sa church. Na kayo po magbigay pa sa kanila ng lakas. Bigyan nyo sila ng wisdom kung paano i-guide ang mga younger women, young people na mga babae. Pray, Father, for the older men. Na kung paano namin sila makita as an example sa buhay namin. Na sa kanila mo binigyan sila ng marami ng experience sa buhay, Panginoon. I pray na makita namin and we will learn from their experience. And Lord, sa inyong salita, naway mas mahalin namin ito. Mas bigyan namin ng oras ang pagkaing spiritual kaysa kung ano ng mga bagay. Because we know, Father, na sinabi niyo po, and it is your promise, if we will just delight ourselves in the Lord, He will give thee the desires of thine heart. And it's your promise, Panginoon, that seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Salamat, Panginoon, sa mga oras naming nagugol upang ikay purihin at humingi ng tulong sa inyo. Alam niyo naman, Panginoon, ang lahat. Ngunit gusto niyo makita ang aming mga puso na ito'y nagpapakumbaba at ito'y naniniwala at nagtitiwala sa inyo. Tulungan niyo po ang church na ito. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. Habang kami tumatagal, kami lalago at kami mamumunga. We pray, Father, for this evangelistic meeting na darating. This Sunday, hindi namin alam kung ilang bisita ang darating. But help us, Father, to invite, to have courage, to tell them na may Diyos, na may church, na may Diyos na nagliligtas at gusto silang iligtas.
May this be a platform upang maibahagi namin sa kanilang salita ninyo. We pray, Father, sa mga plano pa namin sa darating pa. We know, Father, and we believe that your thoughts are higher than our thoughts. Neither your ways are higher than our ways, Panginoon. Help us, Father. Salamat sa mga kapatid na nagpapaalala sa amin lagi na ikay mahalin pa, ikay bigyan pa ng oras. And naway, Panginoon, sa aming pag-uwi ngayong gabi, kayo po magbigay sa amin ng safety, puso na may galak, may natutunan ulit, at na-refresh ulit sa inyong salita. Lord, salamat for this blessing. Salamat sa blessing ng mga kapatiran, Panginoon. Salamat even for another life and another year na ibibigay mo kay Zay, Panginoon. For celebration this coming Saturday, bigyan niyo po kami ng masayahing puso. And may this be a reminder for us, Panginoon, na mapapatanong kami sa aming sarili, may kapatid ba kami or may tao ba na nagpapasalamat dahil nakilala niya ako? May your word be alive in our heart. And even this coming Sunday, Panginoon, we pray na guide mo ang lahat. We pray, Father, sa bawat ministries na meron kami. Pag-uwi namin, kayo po magbigay ng good night rest sa bawat isa upang sa mga gagawin namin bukas, Panginoon, may lakas at may galak kami sa aming mga puso. Lord, pinabalik namin lahat ng papuri sa kapuri-puri na Diyos na dakila sa lahat. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang, sa mga kasalanan na ginawa. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po.